Matapos ngang mainggit ang mga lalaki sa romantikong ginawang ating bida, agad naman inilabas na ang pangatlong relic. Malinaw na inihayag ng MC na ang susunod na cultural relic ay isang 8-foot magetama mula sa Sichuan at German era ng kanilang bansa. Ang starting bid nito ay 8 million. Agad na nagtaas ng kamay si Cam Ida at malakas na nagbigay ng bid na 200 million. Dahil dito, biglang napatingin ang lahat sa kanya. Kita ang pagmamayabang sa ekspresyon ni Cam Ida habang tila ba pinapakita niyang walang makakapantay sa kanyang kayamanan. Ngunit walang nagpatinag sa ating bida na agad nagbid ng 500 million. Nagulat ang mga kasamahan ni Cam Ida at nagsimula ng nag-usapan. Isa sa mga tauhan ni Cam Ida na napapatanong na lang kung hindi ba sinabi ng ating bida na Chinese relics lang ang bibilhin nito. Hindi nila maunawaan kung bakit nagpakita ito ng interes sa relic na ito, pero hindi talaga nila alam kung ano ba talaga plano ng ating bida. May isa pang nagsabi na ginawa raw ito ng ating bida para lang galitin ang presidente. Halatang tensyonado na ang mga tao sa paligid ni Cam Ida habang nagiging mas mainit ang kanilang usapan. Makikita si Cam Ida na bagamat naiinis ay nagpakita pa rin ng pagmamalaki. Sinabi niyang napakababaw daw ng ganitong uri ng provocation at napaka-childish ng ganitong paraan para lang menes siya. Maya-maya pa, nag-anunsyo na ang MC na nanalo ang ating bida sa halagang 500 million para sa 8-foot magetama. Agad na tumayo ang ating bida, na ikinagulat ng lahat. Buong kumpiyansang sinabi nito na ibibigay niya ang magetama kay Miss Saito Kite bilang pasasalamat sa massage service na ibinigay nito kahapon. Nagulat naman ang babaeng si Saito Kite at napaisip ng malalim. Hindi nito inaasahan na gagawin ito ng ating bida. Sa kabilang banda naman, makikita ang galit sa mukha ni Cam Ida. Tila ba hindi nito matanggap ang ginawang iyon ng ating bida? Matigas na tinanong ni Cam Ida si Saito Kite kung sinabi ba nito ang kanyang top secret na pangalan. Agad namang nagmatwid si Kite, nagpanik at sinabing hindi niya kailanman sinabi iyon. Dagdag pa nito, tatanggihan niya ang magetama dahil hindi niya gustong magkaroon ng hindi pagkakaintindihan. Ngunit hindi pumayag si Cam Ida. Mariing sinabi nito na tanggapin ni Kite ang regalo ng ating bida. Wala nang nagawa si Kite kundi yumuko at sumunod na lamang, bagamat halatang naguguluhan pa rin ito. Habang nakatingin ang ating bida sa dalawa, napaisip ito kung bakit ang simpleng pagbili ng relic ay nagresulta ng pagbaba ng favorability points niya. Sa kabila nito, natatawa siya habang pinagmamasdan ang galit na ekspresyon ni Cam Ida. Sa isip naman ni Kite, hindi nito alam kung ano ang balak ng ating bida. Naguguluhan ito kung bakit bigla na lamang siyang binigyan ng regalo. Gayunpaman, napansin din nito na ito ang unang pagkakataon na may nagbigay sa kanya ng isang mahalagang bagay. Dahil dito, tumaas ang kanyang favorability points ng 5. Nagulat ang ating bida sa biglaang pagtaas ng favorability points. Ngunit maya-maya ay muli itong bumaba nang sabihin ni Kite na sayang at napakanasti ng ating bida. Bumaba ito ng 3%. Napakunot noon na lang ang ating bida habang nagtataka kung bakit pabago-bago ang favorability points. Sa huli, hindi na niya ito pinansin. Matapos nito, nagkomento ang ating bida na inaakala niyang magiging matindi ang bidding pero walang sumali. Sinabi niya na wala na siyang interes sa mga susunod na item. Malaya na raw silang lahat na magbid. Napaisip naman si Cam Ida habang naiinis. Sinabi nito sa sarili na hayaan na lang daw munang maging proud ang ating bida sa sandaling ito. Nag-anunsyo na ang MC tungkol sa pang-apat na relic na paint bottles mula sa Liancang era. Sinimula ng bidding sa halagang 5 million. Agad na nagtaasan ang mga bid. Si Andy John ay nagbigay ng 8 million, si Louisiana naman ay nag-offer ng 10 million, at si Babak ay 30 million. Nang magbid si Cam Ida ng 80 million, napuno ng ingay ang buong auction hall. Agad naman na inanunsyo ng magnanakuha ni Cam Ida ang relic sa halagang 80 million. Nagbigay ng papuri ang mga tao kay Cam Ida. Halos lahat ay bumati at nagsabing karapat-dapat siyang manalo. Ngunit sa gilid, may isa sa kanyang mga kasamahan ang nagbabala. Sinabi nito na huwag magpaloko sa papuri ng mga tao dahil ang lahat ng mata ay nakatuon kay Lin Zin. Dagdag pa nito, kaya raw nakuha ni Cam Ida ang relic ay dahil gumalaw ng bahagya ang daliri ng ating bida, na inakala nilang tataasan nito ang bid. Gusto pa sanang magsalita ng hanggal na lalaki ngunit hindi na ito natapos dahil sinapak na agad ni Cam Ida,
na galit habang sinigawan ito tumahimik ka. Humingi ng tawad ang hanggal na lalaki matapos sa paki ni Kamida, nagsasabing masyado raw siyang madaldal. Hindi ito pinansin ni Kamida, na tila kalmado ngunit halatang nagpipigil ng galit. Samantala, makikita ang ating bida na tila natutuwa pa sa nangyayari. Pumikit ito sandali, ngumiti, at nagsabing mukhang lahat ng tao roon ay nakatingin sa kanya. Sinabi pa niyang kung gusto raw talaga nilang makita siyang makipagtagisan, gagawin na niya iyon ngayon. Agad na nag-anunsyo ang map ng panglimang cultural relic, isang mapa ng libo-libong milya ng mga bundok at ilog mula pa sa huling bahagi ng Tang Dynasty ng China. Ang panimulang presyo nito ay 80 milyon. Sa ganda ng relic na ito, nagkagulo ang mga tao sa pagtaas ng mga bid, mula 100 milyon, 200 milyon, hanggang umabot sa 300 milyon. Hindi nagpatinag si Kamida at agad nagbigay ng bid na 800 milyon, na agad namang inanunsyo ng MEC. Halos tumahimik ang buong lugar sa laki ng halagang iyon. Gayunpaman, tila baliwala ito sa ating bida na walang pakialam sa pera at nagbigay ng bid na 2 bilyon, na ikinagulat ng lahat ng naroon. Sa kabila ng gulat ng karamihan, biglang nagsalita si Kamida at nagbigay ng mas mataas na bid, 2.5 bilyon. Napatingin na lang ang hanggal na kasama niya at nag-alala. Pinaalalahanan nito si Kamida na ang layunin nila ay bumili ng maraming cultural relics, kaya hindi dapat nilang ubusin ang pera sa isang item lamang. Ngunit galit na pinatahimik siya ni Kamida, na nagsabing hindi sila dapat umatras para mapanatili ang dangal ng kanilang pamilya. Napangiti na lang ang ating bida, na tila natutuwa pa sa takbo ng mga pangyayari. Sinabi niyang kung gusto raw makipaglaro ni Kamida, pagbibigyan niya ito. Walang alinlangan siyang nagbid ng 3 bilyon, na muling nagpaigting ng tensyon sa auction hall. Matapos ang matinding bidding na tila nagiging labanan ng ego, hindi nagpatalo si Kamida at buong lakas na nagbid ng 3.5 bilyon. Kitang-kita sa kanyang mukha ang determinasyon na makuha ang cultural relic. Subalit ang ating bida ay tila mas nagiging interesado pa sa laro kaysa sa item na nasa harap nila. Sa isang walang alinlangan at kampanteng tono, nagbigay ito ng bid na 4 na bilyon, na ikinagulat ng lahat ng naruroon sa auction. Ang mga tao ay napatingin sa isa't isa, hindi makapaniwala sa bilis ng pagtaas ng presyo. May mga narinig pang bulungan na hindi makatarungan ang ganitong bidding. Isang lalaki ang nagsabing ang relic na ito ay nagkakahalaga lamang ng 200 milyon, pero ngayon ay umabot na ng 20 beses na mas mataas. Ang ilan ay napapailing na lang, nagtataka kung paano nagawa ng dalawang ito na tretuhin ang bidding na parang simpleng laro. Sa kabila ng tensyon, makikita si Kamida na tila gustong itaas pa ang bid. Ngunit bago pa man niya mabuksan ang kanyang bibig, mabilis siyang pinigilan ng kanyang mga tauhan. Isa sa mga ito ang nagsabi na hindi na dapat nilang ituloy ang bidding dahil baka mauwi ito sa malaking pagkawalan ng pondo. Napatigil si Kamida, ngunit imbes na magalit ay may panuksong ngiti siyang isinukli. Bumaba ang kanyang kamay bilang hudyat ng pagsuko at may halong hamong sinabi sa ating bida na ang relic ay sa kanya na. Tila sinadya niyang pabayaan ang laban upang maubos ang pondo ng ating bida. Napansin ito ng mga tao at napabulong ang ilan na baka nga niloloko lang ni Kamida si Linzin upang maubos ang pera nito. Kung magpapatuloy daw ito, tiyak na hindi na makakapagbid ang ating bida sa mga susunod na item. Talagang kahanga-hanga raw ang diskarte ni Kamida. Subalit tila hindi alintana ng ating bida ang mga ito. Napangiti pa ito at parang nasisiyahan sa hamon na ibinato sa kanya. Sinabi niyang kung laro lang ang gusto ni Kamida, pagbibigyan niya ito. Agad na idineklara ng MC ang tagumpay ng ating bida sa pagkuha ng relic na nagkakahalaga ng 4 na bilyon. Napuno ng palakpakan ng auction, ngunit makikitang hindi nagugustuhan ni Kamida ang nangyari. Tumalikod ito at tumingin sa kanyang mga tauhan na tila puno ng galit. Sa isang mariing tono, iniutos niyang mangutang mula kina San Shoji at Futo Shoji, gamit ang kanyang mga ari-arian bilang collateral. Kailangan daw nilang makakuha ng 10 bilyon para sa susunod na mga plano. Nagulat ang isa niyang tauhan at nagtanong kung bakit kailangang gawin iyon. Ngunit matatag si Kamida at may panuksong ngiti pa habang ipinaliwanag ang kanyang estratehiya. Aniya, hindi sapat ang natitira nilang pondo para makipag-compete pa sa susunod na mga relics.
Sigurado raw siyang gagawin ng ating bida ang lahat upang makuha ang mga ito dahil ito ang kanyang ipinahayag mula pa sa simula ng auction. Dagdag pa ni Cam Ida, ang huling piraso ng glazed guanyan ang magiging susi upang makontrol si Lin Zin. Kapag nakuha raw nila iyon, paano pa tatanggapin ng isang perfectionist tulad ng ating bida ang pagkatalo? Mawawasak daw ang reputasyong pinaghirapan nitong buuin. Sabay sarado ni Cam Ida ng kanyang kamao, puno ng determinasyon. Klaro na hindi pa tapos ang laro sa pagitan nila ng ating bida. Sinabi ng kanyang tauhan na kapag mas maraming gastos ang inilaan ng ating bida sa umpisa, wala itong magiging pagpipilian kundi sumuko sa huling cultural relic. Hindi na raw ito tungkol lamang sa pera kundi sa reputasyon at posisyon ng ating bida. Nakangiti si Cam Ida at buong kumpiyansang tumugon. Sinasabing tinatayang nasa likod ni Lin Zin ang mga makabayang negosyante ng China. Ipinagdiinan niya na ang kayamanan ng ating bida ay isang malinaw na hamon sa kanila. Dahil dito, hindi nila maaaring matalo ang laban na ito. Sumang-ayon naman ang mga tauhan ni Cam Ida na nagsasabing ngayon ay mas malinaw na ang sitwasyon. Habang nagaganap ito, nanatiling tahimik si Saito kahit na tila may iniisip. Sa kanyang isipan, nagulat siya sa revelasyon na kinakatawan pala ng ating bida ang China. Sa panlabas ay mukha raw itong walang pakialam, pero ang totoo isa pala itong kinatawan ng kanilang bansa. Dahil dito, biglang tumaas ang paghanga niya sa ating bida, na umabot pa sa 5 puntos sa kanyang favorability. Subalit hindi nagtagal, nagbago agad ang kanyang disposisyon. Aniya, kahit sino pa ang ating bida, basta't kaaway ito ng kanyang master, kaaway rin niya ito. Bumaba muli ang favorability nito sa 5 puntos pababa. Makikita ang ating bida na tila napapakamot na lang sa ulo dahil sa pabago-bagong damdamin ng babae. Napaisip na lang ito ng malalim, ano ba ang iniisip ng batang ito? Hindi nagtagal, inilahad na ng Mac ang ika-6 na cultural relic, ang Buddha head mula sa Song Dynasty ng China. Sinimula ng bidding sa halagang 100 milyon. Agad na nagbid ang ating bida ng 500 milyon na tila hindi alintana ang halaga. Ngunit hindi nagpahuli si Cam Ida at nagbid ng 1 bilyon na may kumpiyansang ngiti. Napatingin ang mga tao sa auction at napabulong na nagsimula na naman ang labanan ng dalawang malalaking pangalan. Tila hindi sila makapaniwala sa mabilis na pagtaas ng presyo ng mga cultural relic. Muling nagbigay ng bid ang ating bida ng 1.5 bilyon na ikinagulat ng marami. Hindi rin nagpahuli si Cam Ida na may mapanuksong ngiti, sinasabing ipagbabawal niyang magpatalo sa laban na ito. Napakomento tuloy ang mga tao na talagang magaling si Cam Ida pagdating sa diskarte sa bidding, alam nito kung kailan titigil at mag-withdraw. Sa kabila nito, hindi nagpatinag ang ating bida at patuloy na nakuha ang maraming Chinese cultural relics kahit na tinataasan ng iba ang presyo. Umabot na ng 6.8 bilyon ang nagastos ng ating bida. Samantalang si Cam Ida ay may natitirang pondo pa na 12.8 bilyon matapos makautang mula kina San Shoji at Futo Shoji. Sa wakas, inianunsyo ng Mac ang pinakahuling cultural relic ng auction, ang glazed guanyan mula sa Yuan Dynasty ng China na may starting price na 400 milyon. Napangiti si Cam Ida na tila ba ito na ang hinihintay niyang pagkakataon. Sa malademonyong anyo, nagdeklara ito ng hamon kay Lin Zin. Sinabi niyang ito na ang huling pagsisisi ng ating bida. Opisyal nang sinimula ng bidding, at agad na nagbigay ng 1 bilyong bid ang ating bida na tila inaantok na at nagbiro pang matatapos na ito at uuwi na. Hindi nagpahuli si Cam Ida at nagbid ng 1.5 bilyon, sabay tawa na parang nag-aanyaya ng labanan. Muling nagkatitigan ang dalawa, at tila wala ng atrasan sa pagitan nila. Nagpatuloy ang mainit na bidding, at napakomento ang mga tao na tila laban na ito ng dragon at agila. Nakaramdam ng hamon ang ating bida at sinabing sana'y mapanatili ni Cam Ida ang pagiging kalmado nito. Tinawag niyang duwag si Cam Ida na laging nagtatago sa audience. Dagdag pa niya, kung matalo pa rin ito sa huli, hindi na raw nito maiaangat ang ulo nito sa sariling bansa. Sa bid ng ating bida ng 3 bilyon, tila nap-icon si Cam Ida ngunit pinanatili ang mapanuksong ngiti. Sinabing wala nang natitirang pera ang ating bida matapos gumastos ng 8.3 bilyon. Agad itong nagbid ng 4 na bilyon. Ngunit nginitian lang ito ng ating bida at sinabing kung ganoon ang iniisip nito, magpatuloy lang sila sa laro.
Makikita si Cam Ida na tila naiinis na sa mga salitang binitiwan ng ating bida, ngunit hindi ito nagpahalatang nawawalan ng kontrol. At dyan muna mapuputol ang ating kwento mga bossing, abangan ang susunod na chapter. Maraming salamat sa panonood. Stroke Recap Tagalog, puro aniniman mo, lahat solid na kwento. Simula ng channel parang trip lang, isang simpleng upload, di akalain nga abot ng ganito katagal. Ang bawat episode di tinatamad mag-recap, kwento'y binubusisi ng maayos, laging swak bawat video. Madaming nag-aabang sa daming ng plot twist, talagang nakakagigil lang. Ang mga kwento mahirap bitawan, sa bawat detaling in-explain mo lang iwanan. Oo minsan puyat, editing magdamag, pero sulit pag views tumataas walang naglag. Sa comment section daming nagpapasaya, lahat natuwa, lalo na Tagalog pa. Recap Tagalog ang dating sa anime at manwa, ako'y laging handang magbigay. Bawat storya, bawat review, nilalaling ko ang bawat gabay. Para sa lahat ng fans, oras ko'y di sayang. Isang araw daming nang nag-comment, kuya react naman sa susunod na moment. Madaming theories na